Freedom siya. Yun. Good morning po ulit. Good morning. Good morning again. Good morning. Anyong. Okay, salamat sa Panginoon po at nagkita-kita ulit tayo ngayong umagang ito after last week na absent kami. Pero salamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya, sa pagpapala niya sa bawat isa. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay nakadako doon sa South Korea. No po, dati ay nakikita lang namin yung sa K-drama, pero nakita namin na ganun pala doon. Po, at salamat sa opportunity to minister doon po sa anniversary ng Filipino community po doon. 7 silang churches na nagsama-sama. 156 daw silang lahat ng umaten. At yun nga po, salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ma-encourage sila na may share ang salita ng Panginoon sa kanilang anniversary. At salamat po sa inyong prayers. No, talagang very challenging yung aming mga karanasan doon. Marami kaming beses na naligaw, nagkamali ng sinakyan, na train, no, mga nalito. Okay, pero noong last day namin, yun, alam na namin. Kaya pauwi na kami. Okay. Pero again, salamat sa experience na yun. Salamat sa pagkakataon na yun. Sana makapunta rin po kayo doon. Makapunta tayo. Napakaganda, napakasarap na mga pagkain. Okay, so sa atin po pagpatuloy, buksan po natin ang ating mga Bibles sa John chapter 9, verses 1 to 7. Hiniling ko po bawat sila magsitignig. Basahin natin ito ng sagot-sagutan. Let us read this responsibly. John chapter 9, verses 1 to 7. Sabi po sa verse 1, as he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the works of God might be displayed in him. As long as he is saying, he must do the work of him intently. Night is coming when no one can work. While I am the world, I am the light of the world. After saying this, he spit in the ground, made some mud with saliva, and put it on the man's eyes. Together, go, he told him, wash in the pool of Siloam. This word means sent. So the man went and washed and came home saying, pagpalain po ng Panginoon, pagkabasa ng kanyang salita, let us pray. Panginoon, salamat po sa inyo po, Panginoon, patuloy na pagtuturo sa amin na buwan, Panginoon, sa inyo salita. Especially sa aming theme this month, na alamin ang kapanahunan. I pray, Lord, na sa amin po pag-aaral muli ng inyong salita. Tulungan mo kami kung ano mga dapat naming ihanda at dapat naming gawin habang hinihintay namin ang muling pagbabalik ng Panginoong Kristo. Gabayan mo kami sa aming pag-aaral, ito aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ako po na po na yun. Meron po akong poem na i-share sa inyo. Babasahin ko po at pwede nyo sundan. Sabi dito, ang title of the poem is No Time. Okay? Walang oras. Sabi niya, I knelt to pray but not for long. I had too much to do. I had to hurry and get to work, for bills would soon be due. So I knelt and said the hurried prayer and jumped up off my knees. My Christian duty was now done. My soul could rest at peace. Now all day long I had no time to spread the word of cheer. No time to speak of Christ to friends. They'd laugh at me, I'd fear. No time, too much to do. That was my constant cry. No time to give to souls in need. At last, the time to die. I went before the Lord, I came. I stood with downcast eyes. For in His hands, God held a book. It was the book of life. God looked into His book and said, your name I cannot find. I once was going to write it down, but never found the time. Okay? So, this poem ay nagpapakita kung gaano ka-busy ang mga tao. How busy we are many times. Napapansin nyo ba na halimbawa sa isang araw, ito habang pinag-aaralan ko po itong mensahe natin at itong poem na ito, sa loob ng isang araw, ilang beses mong sinadya na gawin ang isang bagay for God. Sinadya mo talaga.
that I will do this to prioritize the Lord. At ang point na ito ay madalas guilty tayo, di po ba? No? Wala na akong oras. No, busy ako. So, sometimes when we pray, talagang telegrama na o kaya text, parang text na lang. Di ba? Mabibisan. Di ba? Kasi nga, feeling natin ay ang dami nating gagawin. Sabi po ni Mac Pollack, time is a great equalizer. No? Time is a great equalizer. Tayo pong lahat ay equal. Binigyan tayo ng equal 24 hour a day. No? At sabi nga nila, pag dinivide mo yun sa tatlo, 8, no? 8 oras daw matutulog, 8 oras for pleasure or for leisure time, and then 8 oras for work. Yun. That's what makes our whole life or one day complete. Pagka dinivide mo talaga siya ng ayos. No? At meron kang time para sa Diyos doon. Okay? Kasi hindi naman hiningi ng Panginoon na yung 24 hours ay nagpe-pray ka lang, nakaluhod ka lang, no? Or 24 hours na andito ka sa church. Diba? Ang hinihingi lang yan ay unahin mo siya. Sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng pagpaplano mo, no? Sa lahat ng mga desisyong gagawin mo, you ask the Lord first. Katulad nga nung pinag-aralan natin kay King David. No? Bago siya umatake, he asked the Lord first. No? At napakaganda po noon. No? Napakaganda noong practice. Pero mga kapatid, sana hindi natin mag-pray kung mag-church ba ako ngayong umaga o hindi. Diba? Gagawa ba ako ng tama ngayon o hindi? Magpe-pray ba ako? Magbabasa ba ako ng Bible ngayon o hindi? I think it's obvious, no, na talagang dapat yun ang atin pong ginagawa. At dito, mapapansin natin, although this poem is, itong last part ay fictitious, no? Pero, ano nga kaya kung sabihin ng Panginoon na wala akong time sa iyo, kasi wala akong time sa akin, what will happen to us? Ito, kung totoo yung man ito, pero for sure hindi ito totoo, na malilimutan ng Diyos na isulat ang pangalan. Pero kung ganun kaya gawin sa atin ng Panginoon, wala kang time sa akin, o kaya, konti lang binibigay mo sa akin time, so konti lang bibigay ko rin time sa iyo. What will happen to us? Ano kaya ang condition natin, ano kaya sitwasyon natin sa oras? But thank God, because ang katapatan ng Panginoon is not based on our performances. Di ba? It's not based on how we treat Him. Kundi ang katapatan at ang pagpapala, ang biyaya, ang awa ng Panginoon is based on His character and His nature. Ang Panginoon, kahit hindi ka magtapat sa Kanya, mananatili siyang tapat sa iyo. Okay? Nakakamangha ang ating pong Panginoon. No? At salamat sapagkat yung Diyos na sinasamba natin, yung Diyos ng Biblia, ay yun ang Diyos natin na tapat. Kung ang pinapaniwalaan mong Diyos ngayon ay yung lagi kang paparusahan, no? Laging galit, di ba? Lagi kang takot, then you have a different God. Your God is not the God of the Bible. Because the God of the Bible is a faithful God. Amen? No. Binibigyan lagi niya tayo ng another chance. Of course, nagpaparusa din siya. No? Pero bibigyan ka muna ng napakahabang pagkakataon, no, para ayusin ang buhay mo, buhay natin, bago niya tayo disiplinahin. And in fact, that discipline is an expression of God's love. Di ba? Sabi ng Hebrews chapter 12, sino ang tatay na hindi dinidisiplina ang kanyang anak? Sabi niya, matakot ka pagka hindi ka na dinidisiplina ng anak mo. Ng tatay mo. Pagka gumagawa ka ng mali. Ibig sabihin, hindi ka niya mahal. Sapagkat ang taong o ang tatay na nagmamahal sa kanyang mga anak, dinidisiplina ang kanyang mga anak. Ang ibig sabihin, sinisikap niya na ang gawin, no, ang isipin, ang sabihin, ay tama lang. Di po ba? So, salamat sa Panginoon sapagkat ito ang ating Panginoon. As I've said kanina, many times, laging panghuli ang Panginoon
sa list of priorities natin. Kahit na ito ang ating dream, ito ang iniisip nating ideal, no? Ito yung madalas nating wish na uunahin ko ang Diyos, uunahin ko ang Diyos. But in reality, kung obserbahan nyo, kung i-evaluate ninyo ang inyong daily activities, I do not know kung may time talaga na sinadya nyo. Gagawin ko ito because I want to tell the Lord that He is my priority. I want to glorify Him. Ngayong umaga mga kapatid, ang ating pong topic for the month is knowing the time. No? Inaalam natin what's happening in the world. Ano bang ibig sabihin ng mga pangyayari, no? Sa ating pong bansa or sa ating mundo? No? Bakit may El Nino? No? Bakit may global warming? Bakit may mga gera? No? Bakit inaatake na tayo ng China? Di ba? At marami pang iba. Bakit may mga calamities? Bakit mas madalas siya kaysa nung tayo ay mga bata? At nakita natin sa liwanag ng Biblia ang dahilan. Malapit na dumating ang Panginoon. Okay? So, pinag-aralan natin for Sunday, you should know the time, then prepare for the time. Hindi enough na alam mo kung ano yung nangyayari, no, sa kapanahunan. You need to be prepared. Yan ang reason kung bakit sa Matthew chapter 24, sinabi ng Panginoon yung mga signs that He is coming back. No? For us to be prepared. And then, last Sunday, no, ito yung isa sa mga bagay na dapat nating kalimutan. At lagi nating paghandaan mga kapatid, the gathering. No? Sa Hebrews chapter 10 verse 25. Huwag niyo kakalimutan ang pagtitipon. Kasi through this, sa pagtitipon, na-strengthen natin ang bawat isa. At kung sa Panginoon, importante ang gathering. Sinabi niya, remind niya tayo that don't forget it, don't neglect it. Hindi tayo ng mga tao dapat. Lalo tayo ng mga followers of the Lord, dapat huwag natin itong pabayaan. At kung sakaling parang napapalayo na tayo, parang tinatamad na tayo, na dumalo, no? Kasi ganito nga po ito kung inyong mapapansin, pag babsan kayo ngayon, next week, the following week, magkakaroon kayo ng dahilan, no? Para mabsent. Hanggang sa parang nawawala na yung init, no? Nawawala na yung desire to go to church. Na parang pag umattend ka after a month, parang first timer ka ulit. Diba? Ganito na pala ginagawa natin. In fact, ganito mo nga, ang madalas na narinig ko, pagka yung madalas yung isang tao na hindi umattend, tinatanong ang schedule. Di ba? Ano nga ulit ang start ng inyong service? Di ba? So, ganun katindi, no? Nalilimutan na. Pero, yun nga, sabi ng Panginoon, don't forget the gathering. Ngayon pong umaga, sa huling Sunday ng June, no? At huling araw, ito po ang nawang maging practice po natin. Hindi lamang ngayong araw na ito, hindi lamang ngayong taong ito, kundi habang hinihintay natin ang Panginoon. May this be our practice. Let us spend our time wisely. Okay? Let us spend our time wisely. Atin pong gugulin, atin pong gamitin ang atin pong oras ng may karunungan. No? Sana walang masayang. Wala tayong sayangin. No? Sana at the end of the day, no, pagka nag-evaluate tayo, no, parang ang dami-dami kong hindi mo naman nagawa. No? Ang dami-dami kong dapat gawin. Diba? Hindi ko nagawa. Naubos lang yung oras ko. No, kung halimbawa i-evaluate niyo po yung oras ninyo at ito pinagawa sa amin ito nung bago kami kasal, yung cake. So, i-slice mo kung gaano karaming oras ang i-spend mo sa family mo. I-slice mo yun kung gaano karami. Sa trabaho mo, sa church. So, para makita natin kung ano talaga yung priority mo. Ano yung mahalaga sa'yo, doon mo makikita. Di ba? Pagka i-slice mo daw na gano'n. So, mga kapatid, ngayon pong umaga,
ito pong pag-aaralan natin, tinuturo dito ng Panginoon, no, that we need to spend our time wisely. No, sapagkat ang buhay natin dito sa lupa ay hindi kasing haba nung panahon ni Adan. No? In fact, kahit na ganun kahaba kanilang mga tao, natapos din, di ba? Si Adan, 930 years old. Ni-imagine ko minsan yun, ano kaya ang pakiramdam? Pagka ganun kahaba ang tao ko, 930. Sabi ko nga, pagka 500 years old ka na, parang mga teenager ka pa lang mo. 500 years old. Pero, yun nga, laging sinasabi ng Bible, and then he died. And then they died. Namatay din sila. Natapos din. Lalo na ngayon, 70 years old lang ang maximum natin, or ang average lifespan ng mga tao. So, anong gagawin mo sa 70 years old, 70 years ng iyong existence dito sa mundo ito? Salamat sa Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos ay tinuturuan tayo kung paano natin ito gugugulin ng may karunungan, ng maayos para walang masayang. At ang gustong ituro ng Panginoong Kristo dito ay sa spiritual side ng buhay natin. How will you spend your time wisely? Okay? Sapagkat kung babalikan natin itong John chapter 9, actually nagsimula pa ito sa John chapter 8. Yung last verse ng John chapter 8, ang sabi dito, verse 58, I tell you the truth, Jesus answered, before Abraham was born, I am. At this they picked up stones to him, but Jesus hid himself, sleeping away from the temple grounds. Dito, nagkaroon ng debate at saka ng encounter na naman ng mga Jews at saka mga Pharisees sa Panginoong Kristo. No? At pinaratangan siya na siya ay possessed by a demon. Pero, sa course ng kanilang discussion, sinabi po ng Panginoong Kristo, sabi niya dito, to tell you the truth, before Abraham was born, I am. Ang ibig sabihin, nag-exist na ako bago pa pinanganak yung mga ninuno ninyo na pinagmamalat. So nagalit doon yung mga Hudyo sa kanila. Ibig sabihin, pag sinabi mo sa kanila, sabihin, Diyos ka. So nung akmang babatuhin na siya, tumakas ang Panginoong Kristo. Nagtago siya. Sabi niyo, he hid himself sleeping away from the temple grounds. At pagdating dito sa chapter 9, sa kanyang pagtaas, may nakasalubong siya sa sa verse 1, as he went along, he saw a man blind from birth. Okay? So nakita niya ang isang lalaki na pinanganak ng bulag. Okay? At makikita natin kung babasahin natin itong buong chapter 9 ay kung paano pinagaling ng Panginoon itong bulag na ito at kung paano na-skandalo yung mga Pharisees, yung mga religious leaders, sapagkat nung pinagaling niya itong blind man na ito ay Sabbath. Imagine, sa Israel pala noon, bawal ka magpagamot. Hindi ka entertain ng doktor pagka-Sabbath. Kaya kahit mamamatay ka na, life and death, mamamatay ka na. Kasi they'd rather obey yung kanilang yung utos ni Moses kaysa buhayin ka. Pero ang point ng Panginoon Kristo, hindi kanya ng application ng Sabbath. Ang Sabbath ay dapat gumawa ka ng mabuti. Yun ang totoong nagpa-practice ng Sabbath. So dito, sa ating mga talata ng pinakita, mayroong 4 tayo na lesson na tinuro ng Panginoong Kristo. How we can spend our time wisely. At based po sa mga Bible scholars, ito pong John chapter 9, ito daw po ay 6 months before namamatay si Jesus. So
So 6 months na lang yung buhay niya. No, nabuhay siya dito sa lupa ng 33 years. No? Yung first 30 years ay, or yung 13 to 30 years old niya, hindi naka-record kung anong ginawa niya. Sabi ng iba, nag-aaral. Sabi ng iba ay tinulungan niya yung kanyang tatay sa carpentry. Okay? So yun ang sabi. Pero the Bible is silent. No? Kaya wala tayong pwedeng impose, no, na conviction. Pero based on the culture, ganun ang ginagawa ng mga Hudyo during that time. So, 3 years lang nag-minister talaga ang Panginoong Kristo. No? Pinakilala niya ang Diyos Ama at kanyang iniligtas ang buong sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay. Okay, so dito po, pinakita ng Panginoong Kristo kung ano ang dapat mong gawin, no, sa iyong oras. Kasi nga, imagine 6 months na lang ang buhay mo. At alam mo na 6 months na lang, so anong dapat mong gawin? Di ba? Pagka alam mo na 1 taon ka na lang mabubuhay, anong gagawin mo? Di ba? Pero ang Panginoong Kristo, sinabi niya kung ano ang kanyang dapat gawin at kung ano ang dapat natin gawin. No? So may 4 na lesson na tinuro ang Panginoong Kristo sa pangyayari nito. Ang una, the depravity of men. Okay? The depravity of men. Or ang ibig sabihin ng depravity is the corruption, no? The wickedness, the helplessness, and the hopelessness of men. Okay? Ang kasamaan, no? Ang kawalan ng pag-asa at ano yung helpless? Helpless ka? Walang makakatulong sa'yo, no? Ng tao. Nung sinabi dito na, and he went along, he saw a man blind from birth. Okay? Pansinin niyo yung highlighted na word, na phrase na, a man blind from birth. Alam niyo po, kung meron siguro kapansanan na nakakalungkot, na meron tayo, or magkakaroon tayo, sana yung panalangin natin na hindi magkaroon, ay yung tayo ay maging bulag. Okay? Lalo na kung maging bulag from birth. Si Pastor JR, yung kanyang anak, ay bulag, no? Yung pinanganak. Hindi ko ma-imagine kung gaano kahirap yun. Si Fanny Crosby, yung isa sa mga composers ng maraming hymns natin, bulag siya simula nung siya ay pinanganak. Ang sabi niya, hindi ko malilimutan. I'm happy because I'm excited because I know that the first person that I will see is Jesus. Di ba? Dito sa lupa, wala siyang nakita. No? Hindi niya alam ang kulay blue, kulay green, no? Ang pusya, hindi niya alam kung ano yun. Di ba? Hindi niya alam kung ano yung itsura ng nakapalibot sa kanya. Hindi niya alam kung ano yung itsura ng tao. Di ba? Hindi ko alam kung ano tumatakbo sa isip. Basta ang sinabi niya lang, the first person that I will see is Jesus. At yun ang kumbaga pinagmamalaki. Kasi tayo kung sino-sino yung mga nakita natin, no? Kung ano-ano yung mga nakita natin. Pero siya, ang una niyong makikita ay si Jesus. Pero, mga kapatid, nakakalungkot itong kwento ng lalaki ito. Sapagkat bulag siya ay pinanganak. At ang tanong sa kanya ng mga disciples, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Sino may kasalanan? Ang point dito, mga kapatid, na ito, hindi nila tinanong ang Panginoon kung bakit bulag siya, kundi sino ang dapat sisihin. No? Yun ang point ng mga apostol dito. Sino dapat sisihin? Bakit nabulag? Siya ba o yung kanyang parents? Pero ang sagot ng Panginoon, walang pwedeng sisihin. Bagamat nagkasala tayong lahat, no? At ang cause ng ating pong mga sicknesses, lahat ng ating mga weaknesses, lahat po ng ating mga kapansanan ay cause ng sin. Pero sa particular na puntong ito, inalaw ito ng Diyos, itong matinding sakit na ito, no? Itong matinding disability na ito. Hindi dahil sa para malaman kung sino yung dapat sisihin.
kundi malaman mo yung purpose kung bakit ka nagkaganito. No? At ang nakita natin, ang purpose kung bakit inalaw ng Diyos na mabulag siya from birth ay to see the work of God. Ngayong umaga mga kapatid, makikita natin dito po sa talatang ito, yung depravity of men. Why? Sapagkat tayo po, no, tayo rin, tayo rin po ay mga makasalanan, no? And because we are sinful, no, we are also blind. Ang sabi po sa Psalm 51 verse 5, ang sabi ni King David, basahin niya po natin. Ready? Begin. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. So mga kapatid, hindi ka naging makasalanan nung first time mong gumawa ng kasalanan sa mundo. No. Even from your conception, no, makasalanan ka na. That is your nature. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na konti lang yung nagawa ko kasalanan or sakala kong gumawa ng kasalanan nung 3 years old ako. Diba? Ang ibig sabihin nito ay by nature, tayo pong lahat ay makasalanan. Sapagkat even in conception, paglilihiba, tayo ay makasalanan na tayo. And then sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, basahin nga po natin. Ready? Start. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. So, tayo may makasalanan na binulag pa tayo ng Diyos ng mundong ito. At walang ibang tinutukoy ang Biblia na Diyos ng mundong ito, kundi si Satan. No? Satan blinded our minds. Kaya, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Kaya kung mapapansin ninyo, bago kayo maging Christians, di ba ang dami ng beses natin narinig ang gospel? Ako po, personally, naririnig ko na sa radyo. In fact, yung isang Pentecostal group sa Calapan, sa church, sa bahay namin, nag-start, yung JIL, sa Mindoro, sa church, sa bahay namin, nag-start. No? So, laging may prayer meeting sa amin. Laging nagpipreach yung mga pastor from Manila. Laging may praise and worship. Ang pinagtatakahan ko, kahit ang ingay ng kantahan, ang lakas nila mag-pray, tulog ako. Hindi ko maintindihan, kaya pinapagalitan ako ng nanay ko at saka ng ate ko. Sabi niya, papasok ka na naman sa kwarto, matutulog ka na naman. Hindi ko alam kung bakit. No? Pero yun nga, makikita po natin na wala kang interest sa salita ng Diyos during that time because we are blind. No? At ang bumulag sa atin ay ang diablo. At hindi ko po alam kung na-experience nyo na ito, may sineran kayo ng gospel pero hindi nyo rin mag-get. No? Kinikwento ko ito sa inyo parati. May sineran ako na 94 years old doon sa Calapan. 10 times ko talaga inulit-ulit yung salvation. No? So, bago kami mag-pray, alam niya na pag tinanggap mo si Jesus, pupunta ka sa langit. Pag nag-pray na kami, pag tinanong mo siya, pagka kinupo kayo ni Lord, saan po kayo pupunta? Sabi niya, walang nakakaalam yan. Walang nakakaalam yan. So, inulit ko ulit. Pray ulit yun. 10 times yun. So, talagang sabi ko, ano kaya ang bakit kaya hindi ka maintindihan? But, yun nga, ang Panginoon ang nagbubukas ng isip at saka ng puso. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Lola. Hindi ko alam kung later on na-realize niya o bago siya mamatay ay na-realize niya na para makapunta ka sa langit, kailangan tanggapin mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Pero during that time, hindi talaga niya mag-get. At may mga ganun din po ako instances noon. Kahit na paulit-ulit niya sabihin sa akin, kahit nagbabasa ako ng Bible, kahit na nagme-memorize, kahit na minememorize ko yung John 3:16, saka yung John 1:12, walang dating sa akin until nung finally,
Yun yan, tinanggap ko si Jesus bilang sarili ko tagapagligtas. Nagkaroon ng kahulugan lahat. Kumbaga, bulag ka dati, nakakita ka na, nagkakulay ang iyong paligid. At ito po ang sitwasyon natin. Ito ang sitwasyon ng mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ito ang sitwasyon ng mga kakilala natin, kaibigan natin, classmates natin, no, office mates natin, na hindi pa nakakilala sa Panginoon. They are blind. Okay? Ang sabi pa sa Matthew chapter 15, verses 13 to 14, He replied, "Every plant that my heavenly Father has not planted will be put up by the roots. Leave them, they are blind guides. If the blind lead the blind, both will fade into a pit." Okay? So dito po, makikita natin ang context po nito. Huwag niyong hayaan na yung mga Pharisees ang mag-lead sa inyo kasi they are also blind. Pagka ginabayan kayo ng isang tao na hindi nakakilala sa Diyos, sigurado mapapahama kayo pareho. Okay? Dapat hihingi kayo ng gabay, ng tulong sa mga tao na naliwanagan. So, whether we like it or not, mga kapatid, this is our situation also. We are depraved. We are depraved. Tayo po ay hopeless. Tayo po ay helpless. No po? At wala po tayong kakayahan, no, to save ourselves, to help ourselves. Kahit na marami tayong resources, kahit na tayong pinakamatalino, no, sa school natin, no, tayo ang pinakamagaling, pinakamaasahan sa ating mga trabaho, kung yan po ang gagamitin natin para makalapit tayo sa Diyos, it is nothing. Tayo po ay katulad nung blind man na yun, na simula nung pagkabata siya, bulag na siya. Ayon pa po sa mga Bible scholars, of course, itong blind man na ito, nag-consult na sa maraming mga doktor. Pero walang makapagpagaling na doktor sa kanya. Until he met the Lord. Mga kapatid, our blindness, ang makaka-cure lang niya, na makapagpagaling lang niya, ay ang Panginoon Jesus. Yun ang gusto niya ituro dito. No? Na sa kanyang pagpunta dito sa lupa, yun ang hinahanap niya, yung mga bulan. At ang reason kung bakit niya hinahanap ang mga yun, para bigyan tayo ng liwanag. Okay? So, yun po ang makikita natin, no, na lesson na tinuro dito ng Panginoong Kristo dito sa John chapter 9, verses 1 to 7. Nakatulad ng bulag na ito, ganito din tayo. No? Tayo pong lahat. Nangangailangan tayo ng doktor. Nangangailangan tayo ng magaling na doktor. At yan sabi ko kanina, itong blind man na ito, nagkonsulta siya sa napakarami ng doktor, pero walang nakapagpagaling. Ganun din tayo mga kapatid. Nung tayo po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, I'm sure marami tayong mga sinubukan. No? Para magkaroon ng satisfaction ng ating pong buhay. Okay? Sabi nga ni Blaise Pascal, there is always a hole in our hearts that only Jesus or only God, no, can fill. No? Ang Panginoon lang daw ang makakapuno ng emptiness sa ating pong buhay. Okay? At mga kapatid, ngayon pong umaga, yan po ang gustong ipakita ng Panginoon sa mga disciples, sa mga apostles, at saka sa atin. We need Jesus, no po, sa buhay po natin. Ano man ang problema natin ngayon, ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, mga kapatid, ang Panginoon lamang ang makakapagbigay ng solusyon. Kaya sana po, no, huwag nating aksayin yung oras natin to look for other solutions. To look for other alternatives. Let us go directly to the Lord. Katulad po na nangyari dito sa passage natin pong binasa. Okay? Nagkaroon ng encounter itong blind man at saka ang Panginoon Jesucristo. And then ang pangalawa, the divine task. No? The divine task. Ang pangalawang lesson na gustong ituro ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol at sa atin, hindi lamang yung depravity of men or yung pangangailangan ng tulong ng tao sapagkat yun niya, helpless siya,
at hopeless. Meron po makalangit na gagawin po tayo, mga kapatid. No? For us to spend our time wisely, we need to know that the problem, yun nga, yung depravity of men, and then the task that we need to do. It is divine, kasi sabi dito, neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the works of God might be displayed. Ang sabi pa din sa verse 5, while I am in the world, I am the light of the world. Okay? At ang sabi pa din sa verse 4, sabi pa din, we must do the works of Him who sent me. Okay? So, yung nagsugo sa Panginoong Jesucristo ay ang Diyos Ama. It is the Father. So, ito pong trabaho na ito, to give light to the blind, it is a divine work. At sa totoo lang, hindi mo kayang gawin yun. No? Hindi natin kayang gawin ito. Na kumbinsihin yung mga tao, na kilalanin ang Panginoong Jesucristo. It is God's work, mga kapatid. Ang reason kung bakit natatakot tayo na mag-share ng gospel, ito ang number one reason. Paano kung hindi siya maniwala? Paano kung hindi siya tumanggap? No? Mapapahiya lang ako. No? Pero again, ulit-ulitin natin. This is God's word. Not your word. Not our word. It's God's word. Our word is to tell. To tell the message of hope na binigay sa atin na naranasan din po natin. Huwag na huwag po ninyong ibibigay yung isang bagay na wala kayo. Okay? Hindi natin may bibigay actually. Ang pwede lang natin ibigay ay kung ano yung meron tayo, which is Jesus. At yung pagbabago na ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya, ang pangalawa na gusto kong makita natin at gusto ituro sa atin ng Panginoon, for us to spend our time wisely, we have to know that we have a divine task. Meron tayong makalangin na gagawin. Ito'y makalangin sapagkat ang nag-utos dito ay hindi si President Bongbong Marcos. No? Hindi hindi si mayor or governor o sino man na leader. Hindi rin mga parents natin nag-utos nito. At nag-utos nito ay ang Diyos, ang Panginoon. Okay? Ang sabi sa Matthew chapter 5 verses 14 to 16, you are the light of the world, a town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light up a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Madalas natin po itong nababasang talata, no? Marahil ang iba sa atin, memorize na ito. Pero, ang sabi dun kanina sa talata na binasa natin, while I am in the world, I am the light of the world. No? Ang Panginoong Jesucristo, ang light of the world. Nung tinanggap natin siya, nung naniwala tayo, sumampalataya tayo, sumunod tayo sa light of the world, ang sabi dito sa Matthew chapter 5, you are the light of the world. Kumbaga, siguro ituro na sa atin yung principle ng sun at saka ng moon, ano? Ng moon, hindi talaga siya, wala talaga siyang ilaw. Kaya siya nagliliwanag ay dahil sa reflection. No? Reflection ng sun. So, tayo po, kaya tayo magliliwanag is because of the light of the world, who is Jesus Christ. Magiging light of the world din tayo kung nasa atin po ang Panginoong Jesucristo. Kaya kumusta mga kapatid sa ating pong mga communities, sa ating pong families, no? Sa ating pong school, sa ating workplace, nagiging light of the world ba tayo? Nakakakita ba ng pag-asa, ng liwanag, no? Yung mga kasamahan natin? Lalo tingin yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Sapagkat ito po ang dapat natin gawin, no po, sa ating pong buhay, for us to spend our time wisely. No? Gamitin natin kung yung ating posisyon, no? Gamitin natin yung ating mga kakayahan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon para
may share natin ang salita ng Panginoon. Kami, salamat sa Panginoon, kahapon, pag-pray niyo po ang basketball ministry. Kasi parang parami na ng parami kami, no? 35 kahapon, no? Yung naglaro, parang lahat gusto maglaro agad, no? Gusto nilang makaulit agad. Ang instruction yata, yung first 10, yun ang una maglalaro. Yung second 10, ang susunod. Sa second 10, gustong maglaro nung naunang maglaro, gusto nila maglaro ulit, no? Pero yun yung sabi ko sa kanila, gagawa tayo ng sistema para fair. Lahat, makapaglaro lahat, mag-enjoy lahat. No? Pero yun nga, mga kapatid, itong sports ay pwedeng gamitin paraan, no, natin to share the word. At yan po ang ginagawa talaga namin. Talagang meron kami tinatawag na KKK, ano, pumustahan, kainan at saka kwentuhan. So yun yung paraan to share the gospel to them. And hopefully, by God's grace, ay kasama rin natin sila dito, no? Makakilala sila sa Panginoon, no? At magpatuloy sila. Pero, mga kapatid, ito po ang goal. Sana pag-pray natin that our light will shine. Sa kahit saan lang tayo. Nahihiya ako minsan pagka sinasabihan ako ng isang Bible study ko. May sinabi sila sa akin, Pastor, parang nagra-radiate ka. Sabi ko, hindi kaya dahil sa, konti na lang ang buhok ko, kaya nagra-radiate. Hindi, Pastor, sabi niya, nagra-radiate ka. Sabi niya, loloko mo yata ako. Hindi nga. Sa tingin ko, dahil sa nagsishare ka ng Word of God, kaya ka nagra-radiate. Yun ang compliment na kinilabutan talaga po ako. No? Na talagang, kung sakaling totoo man yun, ay it's God's. Ang Panginoon ang may gawa. Kasi wala akong compliment na ever na narinig na gano'n. Except for that Bible study. Nagra-radiate ka. Parang ang mukha mo hindi naman mukhang ang head. Hindi parang pagkapupunta dito sa amin, parang nare-relax kami. So it's God's work. Okay? So, alam niyo pagka ganun po ang goal natin every day, to really be a channel of blessing, to share the gospel. We will run. Katulad din ng nangyari kay Moses, di ba? Nung pumunta siya sa Mount Sinai, yung exposure niya sa Panginoon, pagbaba niya, talagang ang liwanag ng hindi siya matitigan ng mga tao. Hindi pa naman ako gano'n, hindi pa ako gano'n siguro. Matititigan pa ako Pero again, hindi lang ito para sa akin, kundi para sa atin lahat, mga kapatid. When we get closer to God, makikita ng mga tao that we are shining. There is a light. We can be a light in the world. Ang sabi ko dito, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. No? Nagpapasalamat ang mga tao sa Panginoon. No? Pagka tayo po ay naging liwanag sa kanila. No? Hindi tayo yung itataas nila, kundi ang Panginoon. Okay po? So, yan po ang gustong turo ng Panginoon sa bawat isa, no? Sa mga apostles at saka din po sa atin. Mga kapatid, meron po tayong gagawin. No? Bilang mga Christians, bilang mga followers ng Panginoon, hindi po tayo niligtas ng Panginoon and then, okay, tapos na. Hintay na lang kayo sa pagbabalik ng Panginoon. Upo na lang kayo. No, meron po tayong dapat gawin. Ito, you are the light of the world. Okay? You are the source of hope. The source of encouragement sa mundo ito. Okay? Then, sabi sa Ephesians chapter 5, verse 8, For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Okay. Dati, nasa kadiliman tayo, or kadiliman tayo. No? Dati, hindi maipinta yung mga mukha natin. Di ba? Dahil sa, stress tayo, hindi natin alam kung anong gagawin natin sa buhay. Kung ano ba yung tama at yung mali. Ano yung dapat at hindi dapat.
Sino ang dapat samahan natin? Sino ang dapat natin hinga ng tulong? And many times, yung ating mga hinihinga ng tulong, yun pa yung nagsasamantala sa atin. Ito mga kapatid, sabi sa Ephesians chapter 5, verse 8, nung nakakilala tayo sa Panginoon. Inilipat tayo ng Panginoon from darkness to light. Kaya dapat mamuhay po tayo sa biyaya ng Panginoon as children of light. Anak, na kumbaga may pag-asa parati. Anak na positive ang tingin sa buhay. Bakit? Hindi dahil sa positive thinkers na, kundi dahil kasama niya ang Panginoon. Okay? So, pagka may mga problema po tayo, sana maisip natin. Kasama natin ang Panginoon. Kaya maayos siya yung ating mga problema. Okay? Hindi lang instant. Sometimes, ang ginagawa ng Panginoon ay gradual, no? Pero maaayos siya. Diba? Okay? So, yun po ang makikita natin dito. And then, sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18, all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Mga kapatid, saan man tayo mapapunta na lugar, ano bang grupo ang ating pong masamahan, sana ito po ang ating ginagawa. Hindi po tayo source of division, no? Kundi kasama tayo sa mga solusyon. Lagi yung iniisip natin, paano natin ito maaayos? Diba? Hindi lamang pag-share ng gospel ang ating trabaho dito po sa Ministry of Reconciliation. Kundi, yun yan, tayo po ay source of solution. Hindi tayo yung magpoprotesta, no? Hindi tayo lalaban, no? Kundi tayo yung uupo, mag-iisip, paano ito maayos? Di ba napakaganda ng isang samahan? Kung lahat ng tao ganun ang mindset, paano natin ito aayos? At since na ito po, mga kapatid, ay sinabi ng Panginoon sa Kristo, ibig sabihin, pwede natin at kaya natin gawin ito. Dahil ang Panginoon sa Kristo ay nasa atin. Okay po, again, we have a divine task. We have a ministry of reconciliation. Nasa atin ang Panginoon, no? The light of the world, no? At dahil siya nasa atin, pwede rin tayong maging liwanag ng mundo ito. At alam natin ang Matthew chapter 28 verses 19 and 20, go and make disciples, baptizing them, teaching them to obey everything I have commanded you. Mga kapatid, ito po ang dapat natin ginagawa ng church natin, ng bawat isa sa atin. No? As we go, ang ibig sabihin po ng go dyan, as you go. No? As you live your lives, you have to make disciples. Dapat meron kayong isang lagi na iniisip na pwede kong share ng gospel at magabayan. No? Ang ibig sabihin ng baptism dyan ay people who will commit to follow the Lord no matter what. No? Yun po ang ibig sabihin ng baptism. Yung talagang mangangako siya na ako ay tagasunod ng Panginoon sa Kristo. Who will not be ashamed na ipakita sa mga tao that he is a follower of Christ. Kasi during this time, nung sinabi ito ng Panginoon sa Kristo, ang tindi ng persecution. Diba? So through baptism, doon mo may papakita your identity. That I am Christ. Na ako ay kay Kristo. Hindi ako sa ibang grupo, kay Kristo. Okay? And then, let us teach them to obey everything that God has commanded to us. Ito po ang ating divine task. Hindi lang ito trabaho ng mga pastor. No? Kundi ito po ay trabaho ng lahat ng mga tumanggap kay Kristo. Trabaho ng lahat na sumusunod sa Panginoon sa Kristo. Okay? So, yun po ang pangalawa. And then ang pangatlo na lesson, designated time. Okay? Ito pong task na ito, no? Ito pong time na binigay sa atin, no? Para magugol natin ito ng tama. For us to spend this wisely, sinabi ng Panginoon, no, that there is a designated time.
merong inilaan na oras para gawin ito. Ang sabi dito sa verse 4, as long as it is day, no, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. And then, sabi niya, while I am in the world, I am the light of the world. So mga kapatid, may time limit yung ating pong yung oras na binigay sa atin ng Panginoon para gawin yung gawain ng Panginoon. No? While it is day, ang ibig sabihin po niyan, no, ng while it is day, while there is an opportunity, no, while everybody is still strong, no, everybody can still understand. Yun po ang ibig sabihin ng day dyan. Okay? Because time will come, no? The night will come. Yung gabi. Ang gabi naman dyan, dalawang meaning parati. It's either your death or the coming of the Lord. Darating yung time, hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataon na gawin yung mga dapat natin gawin. In fact, nung una ko po itong pinag-aralan, that time meron pang yung communism, no, di ba? Pagka ang mga komunista, bawal talaga ang Bible, no? Bawal ang sharing of the gospel. So, sana habang may pagkakataon, habang malaya, napakapalad natin mga Pilipino, no? Dito sa ating bansa. You can share the word anywhere, anytime, at kahit kanino. Ang pinag-uusapan dito sa atin ay gaano kalakas ang loob mo, no? Gaano mo ito kagusto. Hindi yung pwede ba or hindi. Pwede ito kahit saan. At kaya mong gawa ng paraan, no, na gawin ito. Kung halimbawa doon sa place sa place mo bawal ito, pwede kang gumawa ng paraan na gawin mo ito sa ibang place. Ako niyo po ako. Okay? Mga kapatid, kailangan nating magmadali. Kailangan nating gawin na agad ito. Sapagkat meron pong limit itong time na ito. Sabi nga ng isang pastor, kung ang pagbabalik ng Panginoon ay oorasan natin, kung ang pagbabalik ng Panginoon ay alas 12 ng gabi, nasa 11:30 na tayo. No? 11:30. Ibig sabihin, ang lagi na, no? 30 minutes na lang ay darating ng Panginoon. Anong gagawin mo doon sa 30 minutes na natitira? Tupulang tayo? Di ba kung natin isipin yung family natin, yung mga gusto natin makasama? Di ba? So, the night is coming when no one can work. Ito pong context nito ay context nila noon. Ngayon kasi, di ba, may mga night shifts na. Parang no one can work. Ngayon, nagtatrabaho pa ng gabi. No? Pero nung panahon na yun, no, pagdating ng 6 o'clock ng hapon, bawal na magtrabaho. Lalo na, kasi kaya yung sinabi to, ito ay during Sabbath. Nung sinabi niya to, sa Sabbath, pagka Friday ng alas 6 ng hapon, hindi ka na pwede magtrabaho. Sunday ka na, makakapagtrabaho. Kaya, ganun sila kahigpit. No? At pagka yung pagtatrabaho yun, kahit kumuha ka lang ng panggatong, kahit konting kahoy, kahit pat-pat lang yung kunin mo, bawal yun, may parusa agad yun. Ganun katindi ang rule nila. Kaya yun ang sabi niya, the night is coming. Pagka dumating yung gabi, hindi ka na talaga pwedeng magtrabaho. Mga kapatid, malapit na dumating ang Panginoon. Ano yan? I don't understand it. Yeah, later. So, makita natin na ang challenge mo sa atin, mga kapatid.
nitong buwan na ito. At ang reason kung bakit ito po ang ating theme this year, no, ng Mindoro Ministry, is when we understand what time is it, or it is, we have to do it. No? Sino yung huli na na-share niyo ng gospel? Sino yung kailangan na makarinig po ng salita ng Panginoon? Sana habang may oras pa tayo, let's do it. Gawin na po natin. No? Sabi ko nga dun sa message ko dun sa South Korea, huwag na natin hintayin na may sakit na, o kaya ay hindi na makaintindi, hindi mo alam kung makakaintindi pa or hindi na, saka ka mag-iisip, saka ka gagawa ng paraan, no? Para mag-share ng gospel. Habang may oras pa, gawin na po natin, no? By God's grace. Then, nasabi sa James 4:14, why you don't even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. No? Dito po, gusto kong makita natin. Even us, no, tayo mga followers ng Panginoon, no? Pwedeng mas mahaba pang maging buhay ng mga tao na kailangan natin i-sharean. Pero how about us? No? Habang tayo po ay malalakas pa rin, habang na uunawaan niyo pa itong sinishare ko sa inyo, no? Habang na kaya pa natin gawin, ay gawin na po natin. Kasi sabi niya, you are a mist. Ano bang Tagalog sa mist? Parang habog. Okay? Parang habog. Alam natin yung habog, no? Hanggang alas 9 lang ang ano yan. Basa yan. Ano? Pero nitong El Nino, palagay ko, hanggang mga 30 minutes lang yan. Kasi ang init na agad. No? 6 o'clock pa lang, ang init na. So, ganun kabilis ang buhay po natin. No? Hindi natin alam, no? Huwag naman po na mangyari. But, yung mga kakilala natin ay kunin na ni Lord. No? Huwag naman muna. No? Or isa sa atin dito, kunin na ni Lord. Pero ang tanong, no, nagawa naman natin yung divine task. Meron pong designated time lang ito. Hindi natin pwedeng ipagpabukas, ipagpapamamayan na, no? Kundi gawin na po agad natin every time na meron po tayong opportunity. Okay po? And then, ang pang-apat at ang panghuli, the desired result. Okay? The desired result. Ano po ang gusto ng Panginoon na maging resulta? Ito po. Nasabi niya, after saying this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. This word may send. So the man went and washed and came home seeing. Mga kapatid, gusto ko lang makita po natin dito sa talata ito. When you obey the Lord, no? When you share the gospel, no? When you become a light of this world, something will happen. Marami ang magre-respond. Hindi nyo alam. Pero may mga tutuloy. At mayroong mga makakakita. Through your life. Okay? Ito nga ang nakita ko pa dito eh. Bakit ginamit ng Panginoon yung mud? Tapos yung laway niya kadiri, di ba? Yak. Bakit yun ang ginamit niya? No, hindi niya sinabi, okay, you're healed. Pwede niyang gawin yun. No? Pwede niyang sabihin lang, you're healed. No? Pwede niyang isipin lang, you're healed. Di ba? Pero bakit kumuha siya ng mud, ng putik, dinuruan niya pa, tapos nilagay niya sa ano. This is what I realize. No? Many times in our lives, akala natin, hindi tayo karapat-dapat. Totoo naman yan. Pero many times, we feel na hindi tayo ang tao na dapat mag-share sa tao yan. Dahil when we look at our lives, no, wala tayong karapatan, wala tayong kay, no, sapagkat malala ang buhay natin. Pero you know what? Yung mud na yan, before the Lord told it, walang kwenta talaga yung mud.
But when the Lord touched that man, naging, siya, medicinal, nakagaling siya. What's my point, mga kapatid? If you will give your life to God, gagawin valuable ng Panginoon ang buhay natin. Gagawin karapat-dapat ng Panginoon ang buhay natin to share the gospel. Diba? As I've said, yung man, kadiri siya. Pero ginawakan siya ng Panginoon. Nakapagpagaling siya na. Of course, hindi yung man ang nagpagaling, but the power of the Lord Jesus Christ. No? Pagka isinuko natin, mga kapatid, ang buhay natin sa Panginoon, pagka binigay natin ang ating buhay sa Kanya, gagamitin tayong pagpapala ng Panginoon sa mga bulag ng mga tao. Sa mga tao na nalilito at naliligaw ng landas. Bibigyan na tayo ng lakas, no, ng kapangyarihan to lead them to the Lord. Okay? Katulad po ng ginawa dito ng Panginoon Jesus. Kung bakit ito ang ginawa niya. Gumagamit ng iba-ibang paraan ng Panginoon ng pagpapagaling. No? At may mga kahulugan po yun para tayo pong lahat, no, ay maka-identify, no, sa mga ginagawa ko. Okay? Ako, paano po ako naligtas? Through film showing. Merong Christian film na pinalabas noon sa Kalapan. At nung napanood ko yun, ay natouch ako. No? Kinausap ako ng Panginoon. At nung sinabi ni Pastor Ralph na sino gustong tumanggap sa Panginoon, I remember I raised my hand. I want to accept the Lord. Through film showing. Di ba? So hindi ko alam kung anong ginamit na visual aids or materials na ginamit ng Panginoon para makakilala kayo. Pero ang isang kong alam lang ay yung kakayahan na pinagkaloob sa inyo ng Panginoon, pwede yung gawin. Yung iba through basketball. No? Yung si Pastor Yuli Marino, isang magaling na pastor sa US na Pilipino, through basketball. So hindi ko alam kung anong ginamit sa inyo na, kumbaga, pang-attract, no? Para makakilala kayo sa Panginoon. Ito, ginamit ay man. Kaya mga kapatid, napakaganda na nakita natin ito. No? Ginamit ng Panginoon itong mud na ito para ma-realize natin na itong mud na ito or kung ano man, no, ay pwede natin gawin para may bahagi ang salita ng Panginoon. Kasi kung sinabi lang ng Panginoon na gumaling ka, di ba? Hindi mo parang, Diyos yun Jesus yun. But the point is, ating pong isuko, no? Ating ipagamit ang ating pong buhay. Pag-pray nyo na ba yun? Sinabi nyo na ba sa Lord, Lord, please use my life to touch this man, to touch this people. Gamitin mo ako para maliwanagan ng tao. Marahil yun ang kailangan nating panalangin. Dito po sa GBC Satellite, yun ang kailangan nating ipanalangin. Para marami pang mga tao, mga naliligaw ng landas, ang makakilala sa ating Panginoon. May apat po tayong nakita, mga kapatid, na lessons, no? For us to spend our time wisely in our spiritual side. No? Sana i-prioritize po natin ito dahil ito ang pinakita na lesson ng Panginoon sa bawat isa. Sana hindi tayo maging katulad nung nasa Paul. That we are so busy. Lahat ng mga bagay para sa Panginoon, tigko-konti lang. Sana, it's about time, or this time, let's give more to the Lord. Let's prioritize it. Sabihin ko sa inyo, you will never regret it. You will be thankful, and you will be blessed. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong paalala sa amin. Salamat sa bahagi ng salita mo ito na inyong tinuro sa amin. Ito pong chapter na ito ay very popular, pero salamat sa katuruan. Lord, help us to spend our time wisely. Sana, Panginoon, ngayon nakikita namin na malapit na bumalik ang Panginoon. Yung mga dapat namin gawin, Panginoon, ay tulungan mo kami na magawa.
sa pamagitan ng iyong pong biyaya. Huwag mong hayaan na palipasin namin o ipagpawalang bahala namin ang challenge ng mensahe nito. Panginoon, gawin na namin ang pagbabahagi ng iyong salita habang malalakas pa kami, kaya pa namin, nakakapagsalita pa kami, naiintindihan pa kami. At dun sa mga tao, sa mga loved ones namin, makakilala, kaibigan namin, habang sila'y malalakas pa, habang kasama pa namin sila, Lord, help us to share the word of God. Salamat po, Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.